Mga kapatid, tapos na ang Pasko. Pero parang tuloy-tuloy pa rin ang nagmamahalan. Regalo, handa, bayarin. At habang papalapit ang Valentine's, inflation na naman ang main character. Pero ano nga ba talaga ang kwento sa likod ng mga numero? Himayin natin yan sa kwenta ni Edson. Kung titingnan natin ang latest data mula sa Philippine Statistics Authority, ang inflation noong 2025 ay nasa 1.7%. Mas mababa ito kumpara sa 3.2% na naitala noong 2024. At ang mas mahalaga, itong 1.7% ang pinakamababang inflation sa loob ng 9 na taon. Mas mababa rin ito sa target ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 2 to 4%. Sa numero, napakalinaw. Bumagal ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Pero ito ang interesting mga kapatid. Sa latest Pulse Asia survey noong December 2025, controlling inflation pa rin ang number 1 national concern ng mga Pilipino. 59% ang nagsabi nito. Pero ang 59% na ito, makita natin sa chart na ito mga kapatid, mas mababa na kumpara sa mahigit 70% na naitala hanggang early 2025. Pero malinaw pa rin na number 1 concern ang inflation, gaya nga ng nakita natin sa nakaraang table. Kaya ang tanong, kung ang inflation ay pinakamababa sa loob ng halos isang dekada, bakit ramdam pa rin ito ng ating mga kababayan? Isang mabilis lang na explainer mga kapatid, ano nga ba ulit ang inflation? Dito madalas nalilito ang marami. Ang inflation, ito ay sinusukat ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kaya kung bibigyan natin ng example, kunwari meron tayong base price ng isang typical basket of goods na binibili ng mga Pilipino ay nasa 100 pesos noong 2024. Ang same basket of goods noong 2025, kung sasabihin natin, kunwari nasa 2% ang inflation, 2%, ibig sabihin, noong 2025, nasa 102 pesos na. Ang 100 peso basket na binibili mo noong 2024, dahil sa 2%, nasa 102 pesos na siya noong 2025. Pero sabihin natin, kunwari ang inflation noong 2025 nasa 5%. Ibig sabihin, ang 100 pesos na ginagastos mo sa typical basket of goods noong 2025 ay nasa 105 pesos na, kung 5% ang inflation. Kaya, ang mababang inflation ay hindi ibig sabihin bumaba rin ang presyo ng mabilihin. Ibig lang sabihin, mas mabagal na ang pagtaas ng presyo. Kung dati, kung nasa 5%, mabilis ang pagmahal, ngayon, mas dahan-dahan. Nasa 102 lang. So makita natin mga kapatid, tumataas pa rin ang presyo from 100 to 102 kahit na mababa ang inflation. Kaya kahit mababa, ramdam pa rin ito, lalo na kung mataas na ang presyo ng mabilihin noon pa. Ngayon mga kapatid, tingnan naman natin kung saan nanggaling ang pagbaba ng inflation noong 2025. Ayon sa PSA, ang pinakamalaking ambag sa pagbaba ng inflation ay ang food and non-alcoholic beverages na ngayon nasa 1.2% na lang ang inflation noong 2025. Kaya meron itong 70.9% share sa downward trend. Ibig sabihin, bakit bumagal ang inflation noong 2025? Malaking bahagi nito ay ang pagkain. Pero sa loob ng pagkain, alin dito ang pinakamalaking factor? Well, ito ang standout. Rice inflation. Negative 12.3%. Minus. Negative mga kapatid. Ibig sabihin, bumaba talaga ang presyo ng bigas noong 2025. At itong ang minus 12.3% ang pinakamababang rice inflation mula pa nung magsimula ang series noong 1995. At isa nga sa mga pangunahing dahilan ay ang 20 pesos na bigas program ng administrasyon na tumulong magpababa ng presyo lalo na sa mga probinsya. Ngayon mga kapatid, silipin naman natin kung saan ba pinaka naramdaman ng ating mga kapatid ang pagbaba ng inflation. Sa Metro Manila, ang inflation noong 2024 ay nasa 2.6%. Bumaba ito noong 2025 sa 2.4%. Pero makikita nyo mga kapatid, sa areas outside Metro Manila, kung nasa 3.4% ang inflation noong 2024, bumaba ito
sa 1.5%. Ibig sabihin, mas malaki ang ginhawang naramdaman sa labas ng Metro Manila. Kung titingnan naman natin per region, pinakamataas ang inflation sa Central Visayas na nasa 2.5% noong 2025, habang pinakamababa naman sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nasa negative 0.9%. Ibig sabihin, sa BARM, talagang bumaba pa ang presyo ng mga bilihin. Mga kapatid, ito ang panahon na maraming nagmamahalan. Pasko, bagong taon, at susunod pa ang Valentine's. Pero base sa datos, mas mabagal na ang pagmahal ng bilihin. Ang tanong ngayon ay kung tunay na nararamdaman ba ito sa pamamalengke, sa pagkainan, at sa pang-araw-araw na buhay. Dahil sa huli, hindi lang ang nagmamahalan ang mahalaga, kundi kung gumaan na ba ang buhay ng bawat Pilipino. Ako si Edson Guido, Chief Data Analyst ng TV5, at yan ang kwento sa likod ng inflation sa Pilipinas.